Narito ang mga pangunahing balita sa araw na ito. Matapang na nagbigay ng bayad sina Atty. Vic Rodriguez at Lorraine Badoy laban kina Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sa kanilang talumpati, diretsahan nilang kwestiyon ang demonay pagkakasangkot ng dalawa sa iba't ibang katiwalian sa gobyerno. Ayon kay Atty. Vic Rodriguez, marami umanong ebidensya na nag-uugnay kay Pangulong Kuting at Tambaluslos sa mga iligal na gawain, kabilang na mga isyu ng pangungurakot at pakikipagsabwatan sa mga ilang tiwaling opisyal. Sa kabila nito, mariing itinanggi ni Pangulong Kuting ang mga paratang at sinasabing ito'y bahagi lamang ng isang paninira laban sa kanilang administrasyon. Sa kabilang banta, binigyan diin ni Lorraine Badoy ang pangangailangan ng malalimang investigasyon upang linisin ang pangalan ng pamahalaan. Aniya, walang sinumang ang dapat exempted sa batas at kailangang panagutin ang mga may sala kahit pa mataas ang kanilang posisyon. Patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukulan hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Paunawa sa atin, ano nga ba ang nagaganap sa ating lipunan sa panahong ito? Hindi ko na po palalayuin pa. Palakpakan po natin ang ating mga panauhing pandangal. Narito po si Atty. Vic Rodriguez. Narito rin po si Atty. Trixie Cruz. Huwag po kayo mag-alala. Parating na po yung iba pa. Punong-puno at titik sa bunga ang ating pag-uusap sa maghapong ito. Hindi po sayang yung ating panahon sa pagpunta ngayon dito. Sabi nga natin, ano nga ba yung kasalukuyang kalagayan? Sabi nung iba, okay na kami, meron namang ayuda. Okay na kami, kumakain pa naman kami ng 2 hanggang 3 beses isang araw. Sabi naman nung iba, hindi na kami papayag sa nangyayari. Ay buwan-buwan na lang, tuwing titingnan ko yung bill ko ng Meralco, pataas ng pataas ng pataas. Yung sasakyan ng aking anak, tuwing tatakbo, namomroblema. Dahil kukunti lang naman ang kanilang kita, napakaliit ng sweldo, pero yung pagtaas ng lahat ng produktong petrolyo, patuloy at patuloy na tumataas. Yung insidente ng kriminalidad ay lalong lumulubha. Ano nga ba ang dapat nating gawin sa panahong ito? Mananatili na lamang ba tayong nakapikit? Mananatili na lamang ba tayong naghihintay kung ano ang kaganapan bukas? Para po mas lalo po itong bigyan ng lalim, nais po nating anyayahan muna dito sa ating harapan ang una po nating tagapagsalita. Walang dilit iba, ang ating pong pinagpipitaganang abogado na nakasama natin sa kampanya noong nakaraan. Palakpakan po natin at pasalubungan na mainit na pagtanggap, Atty. Vic Rodriguez. Magandang tanghali po sa ating lahat. We'll try to make this as informal as possible. So, with your indulgence and with your permission, uupo na lang din ho ako para tayo ay mas makapag-usap ng masinsinan. Muli magandang umaga. Tayo ho ay naririto. Maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa amin at dito sa hakbang ng maisog. Dami kong nakita muli ng mga nakasama ko nung huling kampanya na ngayon ko lang din muli nakita. At masarap talaga kapag wala kang atraso sa tao, wala kang iniiwasan, hindi ka nangingeme na batiin yung mga nakasalumuha mo dahil wala kang inonse. Wala kang winalanghiya at higit sa lahat, wala kang pag-asa at pangarap na sinira. Wala kang pinaasa. Kaya nagpapasalamat ako, pati si 2G2 na kanina nagkwekwentuhan kami. And andyan din si Doktora, sabi ko nga kanina, kinikilabutan ako na nagkwekwentuhan kami because I always give credit where credit is due.
I cannot forget that we had in Marikina, punong-puno ang theater. And yon ay dahil sa tulong-tulong ng mga mamamayan. Yan, live po tayo mga kaibigan. Live ng po. mga mamamayan na naniwala, nagtiwala at umasa sa liderato ni Bongbong Marcos kapag siya ay binayaan ng dakilang may kapal ng mandato para mamuno at maging pangulo ng ating bansa. Nakakahiya, pero linalabanan ko yung hiyang yon dahil alam naman ninyo na ako rin ang nakakaharap ninyo at ako rin ang umaharap sa lahat noong mga panahon na alanganin pa ang kanyang tindig bilang kandidato, hindi pa siguradong mananalo. Subalit, it feels good really, sincerely, to be meeting again the wonderful people, the wonderful relationship that I have fostered during the campaign because wala ho akong pagkukulang sa kanila. At alam naman din ninyo lahat kung ano ang naging istorya at kung nasaan ngayon ang ating bansang Pilipinas. Right now, seemingly, we are on the brink of war with our superpower and nuclear-powered neighbor China. Bakit tayo umabot sa puntong ito? Pag-usapan nun natin yan bilang hakbang ng maisog using our guide post, yung ating core values. Yung transparency, accountability, peace and security. Lideratong may aninaw, pananagutan, kapayapaan at seguridad. Bakit tayo napasok sa gulo na halos makikipagdigma na tayo sa ating kapitbahay na China? If you may please recall, kahit latter part of last year, ang nasa balita, ang nasa pahayagan, ay ang sigalot at friction at ang tensyon sa pagitan ng China at ng Taiwan. Wala ang Pilipinas dyan. Sure, we have an issue with them doon sa South China Sea. Klaruhin ko lang din wala ho sa mapa ang WPS, yung West Philippine Sea. Kahit anong navigational map, ang nakalagay po dyan ay South China Sea. I will not refer to it as West Philippine Sea because sa international law, ang tawag po dyan ng lahat, kahit ng barko, kahit ng eroplano, ay South China Sea. Now, pag tinawag nating South China Sea yan, tayo ba ay nagtatry doon sa Pilipino? Hindi. Tinutuwid lang natin dito sa hakbang na maisog yung mga maling kwento. Wala pong West Philippine Sea. Subukan mo, pag nag-navigate ka ng barko, ilagay mo WPS, ikot ka ng ikot doon, maliligaw ka. Malamang mabangga ka pa ng kapwa mo barko. Subukan mo sa navigational map, sa compass or sa GPS ng eroplano, ilagay mo WPS. Hahanapin niya yun. At malamang nakababa ka na sa destination mo, walang lalabas sa WPS. Okay. Kaya natin pinag-uusapan itong problema ng South China Sea sapagkat kailangan nating pigilan. Kayong lahat ay leaders. At nandyan din yung mga nanonood sa atin sa iba't ibang media platforms, social media platforms. This is the new media. And without them, I don't think lalayo at lalalim ng ganito ang hakbang ng maisog. Kanya, nais ko kayong pasalamatan yung ating mga nasa social media, yung vloggers, yung SMNI. Dahil kung wala kayo, suppress na yung traditional media. But traditional media, lanaw yan. Dito tayo sa new media. Dito tayo sa social media. Dahil dito, hindi mo kayang pigilan dito. Real time. Lahat tayo pwede maging media. I-upload mo lang naman yan eh. Sabay-sabay, simultaneous. Ito yung malaking kabalintunaan na ginagawa ng pamahalaan. Pinipigil nila ang ating mga rallies dahil ayaw nga nila malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan. Balikan natin itong issue sa South China Sea. Pag kayo'y nagbabasa ng pahayagan o nakikinig doon sa media na influence by the Americans, parang mamayang gabi ay magsisimula na ang digmaan kung hindi pa man nagsisimula. Because they're pushing
the agenda of the United States. Hindi interes ng Pilipino makipagdigma. Unang-una, hindi pa tayo nakakabangon sa bangungot na dulot ng World War II 80 years ago. Mahirap pa rin tayo. Mahirap pa rin ang Pilipino. Yung nagsasabing mahirap sila noon, hanggang ngayon mahirap sila. Hindi nag-improve ang kanilang kabuhayan considering that yung World War II happened 80 years ago. And here we are today, 2024. Nag-uusap na naman tayo ng digmaan kalaban ang higante, ang superpower at nuclear armed China. Meron ba tayong away sa China? Meron tayong hindi pagkakaunawaan pagdating sa iba't ibang claims dyan sa South China Sea. Pero mas maraming claim ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Ang Pilipinas, I think we only have 9. Ang Vietnam, I think they have more than 20. Bakit hindi nakikipag-away ang Vietnam sa China? Ang Japan may claim. Ang Malaysia may claim. Pero walang nagtutulak ng digmaan sa mga ito. Bakit? Sapagkat yung mga leaders ng bansang nabanggit na merong claim din dyan sa South China Sea, malinaw sa kanila na ang kanilang foreign policy ay nakasentro doon sa kanilang tinatawag na national interest. Ang Pilipinas ngayon, isinusulong ang foreign policy hindi national interest ng Pilipino, kundi ang national interest ng bansang Amerikano. Wala tayong diferensya supposedly with the Americans. Mahal natin yan. Nakipagdigma sa atin yan ng World War II. Nakipaglaban shoulder to shoulder. Dumanak ang dugo, magkakasabay, Amerikano at Pilipino. Lumaban yan. At salamat sa kanilang tulong. Pero hindi ibig sabihin at hindi dapat mga hulugan na sunod-sunuran ang Pilipino sa Amerikano. Magagaling po tayong mga Pilipino. Kaya kahit na 80 years ago na yung World War II, kahit paano, we're still afloat somehow. Pero hindi bumubuti ang buhay. Ang bumubuti lang ang buhay ay yung mga politikong kupit ng kupit sa kaban ng taong bayan. Tama. Itong nangyayari sa South China Sea, hindi natin kayang makipagdigma. Hindi natin kakayanin. At hindi dahil meron akong defeatist attitude. Hindi. That is reality. I'm just being realistic. Hindi natin linyada yung gera. Makipag-usap tayo. Nasa payagan, meron daw tayong sundalo na naagrabyado at naputulan ng daliri. Talaga namang dapat kundinahin kung anuman ang ginawa ng tropa ng China, whether that is the China militia or the Chinese Coast Guard. Kung anuman yan, hindi dapat yung ginawa sapagkat minasaktan ng Pilipino. Kaya lang kung titingnan natin mabuti, ano ba story ng China Sea, ng South China Sea na yan? Bakit ba nawala sa atin yung Scarborough Shoal? Ito yung isang inconvenient truth na itinatago sa atin ng Amerikano. Nawala sa atin yung Scarborough Shoal nung panahon ni Noynoy Aquino. Nung nagpadala siya ng gray ship o yung tinatawag nating Navy ship. Yan, kahit yung pinagbibida nila na desisyon ng tribunal, sinabi na yung lugar na yan ay traditional fishing grounds na mga claimants. Sama na Taiwan, sama na Vietnam, Malaysia, Pilipinas, China. Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Naku! Tinatago nila ito dahil bulilyaso Uto-uto. Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, nung Navy ship.
na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inututo yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano ito. They want to remain they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na naputulon ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinobok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay niyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto natin mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan. Ginagamit lang silang pawn ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino, anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan. Anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng giyera? Magsasalita na kinukundina ang China. Ilang beses yun ang kinundina. Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Silang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices, sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Iniwan tayo. Tatapusin ko muna yung digmaan dun sa Europa. Yes. Babalikan kita. Bala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So, naging popular yung I shall return. Bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, noong World War II, tsaka ka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit.
that the Philippines renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakalinlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasamang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw pakinggan yung ating panawagan na no to war, bakit hindi sila mauna? At sila yung nandoon sa frontline. Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo, ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog, itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sino tama't mali. Papasok na dyan yung distraction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbigkis-bigkis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gera ang sagot. There is only one avenue left. E yan yung diplomatikong solusyon. Yes. Baka may magsasabi, ikaw naman panay ka diplomatiko, takot ka ba? Hindi ako takot. Kaya lang, kaya ba natin makipagdigmaan? Kung kaya natin, may nasaktan ng Pilipino, ang dami nilang sinasabi prior sa nasaktan ng Pilipino, then declare war against China. Nasado tayong giliw na giliw sa Mutual Defense Treaty of 1951. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po otomatiko natutulong ang Amerika pag tayo ay napatrobol. Yan ay dadaan sa kanilang kongreso. At yung kanilang kongreso magdedesisyon. Should we support the Philippines and let the MDT, the 1951 Mutual Defense Treaty, take into effect and support the Philippines, send troops, send weapons, send missiles, send whatever. Hindi po otomatiko yun. Kaya malaking kahibangan yung sinasabi ng mga nasa pamahalaan na otomatiko o tutulong ang Amerikano. Hindi totoo yan. Ito yung ayaw nila sa hakbang ng maisog, sapagkat ang hakbang ng maisog, minumulat ang mga kababayan natin sa totoong estado ng ating bansa. Binibisto ng hakbang ng maisog yung pagsisinungaling, korupsyon, pagnanakaw,
at kabulaanan na ikinakalat ng kasalukuyang administrasyon. Ang hakbang ng maisog ay tumutupad at tumutugon sa ating saligang batas. We are not calling for the ouster or the downfall of this administration, but allow us to exercise all our rights enshrined and enumerated and guaranteed, especially under Article 3 of our Constitution. We have an operating Constitution, and yet linalapastangan ng ating karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga maling polisiya, sa korupsyon, sa direksyong tinatahak ng gobyerno tungo sa gera diyan sa South China Sea. Hindi tayo dapat matakot at hindi rin tayo dapat magpapigil. Itong usapin ng China Sea, nagsimula hakbang na maisog, ang sinasabi, may nagsabi sa akin, hindi maintindihan ng ating mga kababayan ang issue ng South China Sea. Malayo sa sikmura yan, ang gusto nila yung pagkain, kako hindi. Pag pumutok itong gerang ito, mararamdaman ninyo, hindi lang malapit sa sikmura ito, buhay nating mga Pilipino ang nakataya dito. Kaya sa ayon sa gusto ninyo, babalik-balikan na hakbang ng maisog itong usapin ng South China Sea. Because itong usaping ito ay dapat nalalaman ng bawat Pilipino. We have to elevate the political discourse. Huwag tayong sasabay doon sa mga vloggers so walang gawin kundi makapanira na lamang. Yung mga yon tatanggap lang ng script, babasahin. Have you seen any of them in a public discourse without a script? Wala. Bakit? Rine-rehearse nila eh. Pati manira ng kapwa, rine-rehearse pa nila. Oh, si Abe. Di bali na yun. Iwan natin yun. Mas importante yung higit na nakararaming Pilipino. Kaya ako, painstakingly, sinisinsin ko, pinapaliwanag ko sa inyo. Hindi malayo sa sikmura ito. Buhay natin ang nakataya dito. And trust me, mga kababayan, mas madaling pigilan ang gerang magaganap pa lamang kesa sa isang gerang sumabog na. Hindi natin mapipigilan. Huwag tayong umabot sa puntong yun. And it is important for you to know, dahil sabi ko nga nung aking mensahe doon sa Angeles nung nakaraang Lunes, ang hakbang ng maisog is not just here to ignite your passion. We are here to inform you of the real issues that are besetting the nation. Because igniting your passion is not equal to patriotism. No! Malaking pagkukulang sa akin yun. At least I can speak for myself, but I think I can also speak on behalf of Hakbang na Maisog. Hindi namin pwedeng gasolinahan lang yung inyong nag-aalab na damdamin. Nang hindi sinasabi sa inyo yung mga totoong issues na dapat nating harapin at kalampagin ng gobyerno. Linalapastangan nila ang ating saligang batas. Malinaw din sa Article 13, Section 16 ng ating saligang batas, ang karapatan, kayo, ang right ng mga tao at ng kanyang organization to an effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision-making shall not be abridged. Hindi pwedeng sila-sila lang kung anong mabuti para sa kanila. Tapos gagalawin pa nila yung saligang batas. Ang daming violations na ang ginagawa nila considering na buhay ang ating saligang batas. Sinisikil nga yung ating karapatan eh. Ginigipit nga ang kanilang kritiko. Yung mga dissenter, yung tinatrato
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!